Sa pag-uusap tungkol sa greatest of all time sa basketball, mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang mga magagandang argumento at ebidensya na nagpapakita kung bakit ang bawat manlalaro ay maaaring magkamit ng titulong ito. Sa bawat pangunahing kandidato, ang pagpili sa pinakamahusay na manlalaro ay hindi lamang base sa mga statistics o mga tropeyo, kundi pati na rin sa kanilang epekto sa kultura ng basketball at sa buong mundo. Kareem Abdul-Jabbar. Si Tim Duncan ay madalas ding itinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa titulong ito. Si Tim Duncan ay nanalo ng 5 NBA championships kasama ang San Antonio Spurs 1999, 2003, 2005, 2007, and 2014. Ang kanyang kakayahan na magtagumpay sa pinakamataas na antas ng kompetisyon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang legacy. Si Duncan ay naglaro ng 19 seasons sa NBA, lahat kasama ang Spurs. Sa buong karir niya, siya ay naging isa sa pinaka-consistent na manlalaro na nagbibigay ng mataas na antas ng performance sa bawat season. Siya rin ay naging bahagi ng All-NBA team ng 15 beses at All-Defensive team ng 15 beses na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa magkabilang dulo ng court. Si Duncan ay 2 beses na naging NBA MVP 2002 at 2003 at 3 beses sa Finals MVP 1999, 2003 at 2005. Ang mga parangal na ito ay nagpapakita ng kanyang individual na kagalingan at kahalagahan sa kanyang koponan. Si Duncan ay kilala rin bilang isa sa pinakamahusay na defensive player sa kasaysayan ng liga. Siya ay may average ng 2.2 blocks per game sa kanyang career at naging Defensive Player of the Year noong 2002. Ang kanyang defensive skills ay isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang Spurs sa kanyang panahon. Si Duncan ay kilala bilang the Big Fundamental dahil sa kanyang technical na kahusayan at kaalaman sa laro. Ang kanyang versatility ay nagpapahintulot sa kanya na maglaro bilang power forward o center na nagbibigay ng flexibility sa kanyang koponan. Si Duncan ay isang tahimik ngunit epektibong leader. Ang kanyang pamumuno ay nagbigay ng inspirasyon at nagtakda ng mataas na pamantayan para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang kanyang presensya at disiplina ay nag-ambag sa kulturang tagumpay ng Spurs. Kilala rin si Duncan sa kanyang mababang loob at profesional na pag-uugali. Siya ay naging isang role model para sa maraming manlalaro at tagahanga dahil sa kanyang disiplina, dedikasyon, at kawalan ng drama sa kanyang karir. Dahil sa kanyang mga tagumpay, consistency, defensive skills at leadership, si Tim Duncan ay hindi lamang isang alamat ng San Antonio Spurs, kundi isa rin sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Si Shaq ay kilala sa kanyang pambihirang lakas at laki sa taas na 7 feet 1 inch at timbang na halos 325 pounds. Siya ay naging isang halos hindi mapigilan na puwersa sa loob ng paint. Ang kanyang physical dominance ay nagbigay ng malaking kalamangan sa kanyang mga koponan. Si Shaq ay nanalo ng 4 na NBA championships. 3 dito ay kasama ang Los Angeles Lakers year 2000, 2001, and 2002 at isa kasama ang Miami Heat 2006. Siya ay 3 beses na naging NBA Finals MVP year 2000, 2001, and 2002 na nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa mga tagumpay ng kanyang mga koponan. Si Shaq ay naging NBA MVP noong 2000 at naging bahagi ng All-NBA team ng 14 na beses. Siya rin ay naging NBA Rookie of the Year noong 1993. Ang kanyang mga parangal ay
nagpapakita ng kanyang kahusayan sa buong karir niya. Si Shaq ay isa sa mga pinakamahusay na scorer sa kasaysayan ng NBA. Siya ay may career average na 23.7 points per game at isang shooting percentage na 58.2%. Isa sa mga pinakamataas sa kasaysayan ng liga. Ang kanyang kakayahang magdomina sa low post ay naging isang malaking asset para sa kanyang mga koponan. Bukod sa kanyang scoring, si Shaq ay isang epektibong defensive player. Siya ay may average na 2.3 blocks per game sa kanyang karir at ang kanyang presensya sa ilalim ng basket ay nagbigay ng malaking hamon sa mga kalaban. Si Shaq ay hindi lamang isang dominanteng player sa loob ng court, kundi isa ring malakas na personalidad na nagbigay ng malaking impact sa popularidad ng NBA. Ang kanyang karisma, humor, at media presence ay nagpasikat sa kanya sa buong mundo. Sa kanyang karir ay umabot ng 19 seasons. Si Shaq ay naglaro para sa 6 na koponan: Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers at Boston Celtics. Ang kanyang versatility at longevity ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-adapt at mag-contribute sa iba't ibang mga koponan. Si Shaq ay kilala rin sa kanyang mga kontribusyon sa labas ng basketball. Siya ay naging matagumpay sa mga karera bilang isang analyst, entrepreneur, at philanthropist. Ang kanyang mga proyekto at advokasya ay nagbigay ng positibong impact sa maraming tao. Sa lahat ng mga ito, si Shaq O'Neal o si Shaquille O'Neal ay hindi lamang isang dominanteng player sa loob ng court, kundi isa ring iconic figure sa mundo ng sports at entertainment. Ang kanyang mga tagumpay at contribution ay nagbigay sa kanya ng lehitimong lugar sa usapan ng mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA. Larry Bird ay madalas ding itinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA. Narito ang mga dahilan kung bakit siya ay karapat-dapat sa titulong ito. Si Larry Bird ay nanalo ng 3 NBA championships kasama ang Boston Celtics, 1981, 1984 at 1986. Ang kanyang kahusayan sa laro at leadership ay naging mahalaga sa mga tagumpay ng kanyang koponan. Si Bird ay 3 beses naging NBA MVP, 1984, 1985 at 1986, at 2 beses sa Finals MVP, 1984 at 1986. Siya rin ay naging bahagi ng All-NBA team ng 10 beses at All-Defensive team ng 3 beses. Ang mga parangal na ito ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa magkabilang dulo ng court. Si Bird ay kilala sa kanyang kakayahan sa scoring at shooting. Siya ay may career average na 24.3 points per game at 49.6 field goal percentage. Ang kanyang shooting touch, kasama ang kanyang 37.6 3-point shooting at 88.6% free throw shooting, ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na shooters sa kasaysayan ng NBA. Kilala si Bird sa kanyang mataas na basketball IQ at versatility. Ang kanyang kakayahan na maglaro sa iba't ibang posisyon at gawin ang lahat sa court, mula sa scoring, rebounding, passing hanggang sa defense, ay nagbigay sa kanya ng malaking advantage laban sa kanyang mga kalaban. Si Bird ay kilala rin bilang isang clutch player na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa mga critical na sandali ng laro. Maraming beses niyang nailigtas ang kanyang koponan sa mga crucial games at moments. Ang rivalry ni Larry Bird at Magic Johnson ay isa sa mga pinakatanyag at pinaka-epikong rivalries sa kasaysayan ng NBA. Ang kanilang kompetisyon ay nagbigay ng malaking boost sa popularidad ng NBA noong 1980s at nagdala ng maraming tagahanga sa liga. Si Bird ay isang natural na leader na kilala sa kanyang dedikasyon at work ethic. Ang kanyang disiplina sa ensayo at laro ay
naging inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at sa buong liga. Ang impluwensya ni Bird sa laro ng basketball ay hindi matatawaran. Ang kanyang style of play, competitiveness, at dedication ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng NBA. Maraming manlalaro at tagahanga ang kumikilala sa kanya bilang isa pinakamahusay na naglaro sa NBA. Ang lahat ng mga dahilang ito, si Larry Bird ay hindi lamang isang basketball legend kundi isa rin sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang mga tagumpay, individual na parangal at epekto sa laro ay nagbigay sa kanyang lehitimong lugar sa usapan ng mga greatest of all time. Bill Russell ay tinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanyang pambihira mga tagumpay at kontribusyon sa laro ng basketball. Narito ang mga dahilan kung bakit karapat-dapat siya sa titulong ito. Si Bill Russell ay nanalo ng 11 NBA championships kasama ang Boston Celtics 1957, 1959 to 1966, 1968 at 1969 na siyang pinakamarami sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang kahusayan at leadership ay naging susi sa dynastiyang ito. Si Russell ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na defensive player sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang kakayahang mag-block ng shots at mag-rebound ay naging isang malaking bentahe para sa Celtics. Bagamat hindi pa itinatala ang block sa panahon ng kanyang paglalaro, ang mga anecdotal accounts ay nagpapakita na siya ay may average na 8 to 10 blocks per game. Si Russell ay may career average na 22.5 rebounds per game. At siya ay nag-lead sa liga sa rebounding sa kanyang 4 na magkakasunod na taon. Ang kanyang kabuuang 26,620 rebounds ay ikalawang pinakamarami sa kasaysayan ng NBA. Si Russell ay kilala bilang isang outstanding leader at motivator. Siya ay naging player coach ng Celtics mula 1966 hanggang 1969 at bilang coach, siya ay nanalo ng 2 championships. Ang kanyang leadership at competitive spirit ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at nagdala ng maraming tagumpay sa kanyang koponan. Si Russell ay 5 beses na naging MVP, 1958, 1961, 1962, 1963 at 1965 at 12 beses na All-Star. Ang kanyang mga individual na parangal ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at kontribusyon sa laro. Ang legacy ni Russell ay hindi lamang sa kanyang mga numero at tagumpay, kundi pati na rin sa kanyang impluwensya sa laro. Siya ay nagbigay daan para sa maraming mga modernong defensive strategies at ang kanyang dominance sa depensa ay nagbago sa paraan ng paglalaro sa NBA. Si Russell ay isang aktibong tagapagtaguyod ng civil rights at social justice. Sa panahon ng kanyang karera, siya ay nagpakita ng tapang at integridad sa pagharap sa radical discrimination at ginamit ang kanyang platform upang magtaguyod ng pagbabago sa lipunan. Ang kanyang analytical thinking at strategic mind ay naging malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa court. Dahil sa lahat ng ito, si Bill Russell ay hindi lamang isang alamat ng Boston Celtics, kundi isa rin sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang mga tagumpay, defensive prowess, leadership at impact both on and off the court ay nagbigay sa kanyang ng lehitimong lugar sa usapin ng mga greatest of all time. Si Oscar Robertson, nakilala rin bilang The Big O,
ay itinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA. Narito ang mga dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa titulong ito. Si Oscar Robertson ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nag-average ng triple-double sa isang buong season noong 1961 to 1963 season. Siya ay nag-average ng 30.8 points, 12.5 rebounds at 11.4 assists per game. Ang kanyang kakayahang magkamit ng triple-double sa isang laro ay nagtakda ng mataas na pamantayan para sa mga future players. Si Robertson ay may kabuang 181 triple-doubles sa kanyang karir, isang record na tumagal ng maraming dekada bago ito nalampasan ni Russell Westbrook. Ang kanyang kabuang statistics ay 27,710 points or 25.7 points per game, 9,887 assists or 9.5 assists per game, at 7,804 rebounds or 7.5 rebounds per game. Kilala si Robertson sa kanyang versatility at kakayahan sa iba't ibang aspeto ng laro. Bilang isang point guard, siya ay may pambihirang kakayahan sa scoring, rebounding, at playmaking. Ang kanyang size at strength ay nagbibigay sa kanya ng advantage sa kanyang posisyon. Si Robertson ay naging NBA MVP noong 1964 at 12-time All-Star. Siya rin ay naging bahagi ng All-NBA First Team ng 9 beses. Ang mga parangal na ito ay nagpapakita ng kanyang consistent na kahusayan sa buong kanyang karir. Si Robertson ay nanalo ng NBA Championship noong 1971 kasama ang Milwaukee Bucks. Si Robertson ay kilala rin sa kanyang advokasya para sa mga karapatan ng mga manlalaro. Siya ay naging presidente ng NBA Players Association. Ang kanyang estilo ng paglalaro at versatility ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming future generations ng mga point guards. Ang kanyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon at magdomina sa iba't ibang aspeto ng laro ay nagtakda ng pamantayan para sa mga hinaharap na manlalaro. Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 1980 at kasama sa listahan ng NBA's 50 Greatest Players noong 1996. Ang kanyang legacy ay nagpapatuloy bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Dahil sa kanyang mga pambihirang tagumpay, versatility, leadership, at impact both on and off the court, si Oscar Robertson ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Si Wilt Chamberlain ay itinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanyang pambihirang mga tagumpay at kakaibang dominasyon sa laro ng basketball. Narito ang mga dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa titulong ito. Si Wilt Chamberlain ay kilala sa kanyang mga pambihirang scoring achievements. Siya ang nag-iisang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 100 points sa isang laro, isang record na ginawa niya noong March 2, 1962. Siya rin ang tanging manlalaro na nag-average ng higit sa 50 points sa isang season na nagawa niya noong 1961 to 1962 season, 50.4 points per game. Si Chamberlain ay isa rin sa mga pinakamahusay na rebounder sa kasaysayan ng NBA. Siya ay may career average na 22.9 rebounds per game at may kabuang 23,924 rebounds na siyang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Naging leading rebounder siya sa liga ng 11 times sa kanyang career. Si Chamberlain ay nag-average ng double-double sa bawat season sa kanyang 14 na taong karir. Bukod sa kanyang scoring at rebounding, siya rin ay may mataas na shooting percentage na may career field goal percentage na 54%. Siya rin ang nag-lead sa liga sa assist noong 1968
isang bihirang nagawa para sa isang center. Si Chamberlain ay nanalo ng 2 NBA championships, isang beses kasama ang Philadelphia 76ers noong 1967 at isang beses kasama ang Los Angeles Lakers noong 1972. Siya rin ay 4 na beses na naging NBA MVP 1960, 1966, 1967 at 1968. Bagaman hindi pa itinatala ang blocks sa panahon ng kanyang paglalaro, maraming accounts ang nagsasabi na si Chamberlain ay isang mahusay na shot blocker at defender. Ang kanyang presensya sa ilalim ng basket ay naging malaking balakid sa mga kalaban. Si Chamberlain ay kilala sa kanyang pambihirang athleticism at versatility bago siya naglaro sa NBA. Siya ay naging track and field star na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa iba't ibang sports. Ang kanyang kakayahang magdomina sa iba't ibang aspeto ng laro ay bibihirang makita sa isang manlalaro. Si Chamberlain ay naglaro ng 14 na season sa NBA at sa panahon yon, bihira siyang mag-miss ng laro. Ang kanyang durability at consistency ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanyang mga koponan. Ang impluwensya ni Chamberlain sa laro ay hindi matatawaran. Ang kanyang mga record at achievements ay nagtakda ng mataas na pamantayan para sa mga future generations na mga manlalaro. Ang kanyang dominance ay nagdala ng maraming pagbabago sa mga rules ng laro upang mapanatili ang competitive balance. Kilala rin si Chamberlain sa kanyang mga kontribusyon sa labas ng basketball, kabilang ang kanyang mga gawaing pangkomunidad at mga advokasya. Dahil sa kanyang mga pambihirang tagumpay, statistical achievements, versatility, at impact on and off the court, si Wilt Chamberlain ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang legacy ay nagpapatunay bilang isa sa mga pinakapambihirang atleta na naglaro ng basketball. Si Magic Johnson ay itinuturing na isa sa mga greatest of all time sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanyang pambihirang mga tagumpay at kakaibang kontribusyon sa laruan ng basketball. Narito ang mga dahilan kung bakit siya karapat-dapat sa titulong ito. Si Magic Johnson ay nanalo ng 5 NBA championships kasama ang Los Angeles Lakers 1980, 1982, 1985, 1987, 1988. Ang kanyang kahusayan sa laro at leadership ay naging mahalaga sa tagumpay ng kanyang koponan, lalo na sa Showtime era ng Lakers. Si Magic ay kilala sa kanyang versatility bilang isang point guard. Sa taas na 6'9", siya ay may pambihirang kakayahan sa paghawak ng bola, passing at paglikha ng mga scoring opportunities para sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang kombinasyon ng size, speed at court vision ay bihirang makita sa isang manlalaro. Si Magic ay 3 beses na naging NBA MVP, 1987, 1989, 1990 at 3 beses sa Finals MVP, 1980, 1982 at 1987. Siya rin ay naging bahagi ng All-NBA First Team ng 9 na beses at isang 12-time All-Star. Ang kanyang mga parangal ay nagpapakita ng kanyang consistent na kahusayan sa buong karir niya. Kilala si Magic sa kanyang kakayahan sa mga kritikal na sandali ng laro. Isa sa kanyang pinaka-iconic na performances ay noong 1980 NBA Finals Game 6, kung saan siya ay naglaro bilang center, bilang rookie at nagbigay ng 42 points, 15 rebounds at 7 assists upang dalhin ang Lakers sa tagumpay. Si Magic ay isa sa mga pinakamahusay na playmakers sa kasaysayan ng NBA. Siya ay may career average na 11.2 assists per games, na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng liga. Ang kanyang kakayahan na mag-create ng plays para sa kanyang mga kasamahan ay naging susi sa Showtime
offense ng Lakers. Si Magic ay isang natural na leader na kilala sa kanyang kakayahan na mag-inspire at mag-motivate ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang positibong personalidad at competitiveness ay nagbigay ng malaking impact sa koponan at sa liga. Ang rivalry ni Magic at Larry Bird ay isa sa mga pinakatanyag at pinaka-epikong rivalry sa kasaysayan ng NBA. Ang kanilang kompetisyon ay nagdala ng malaking boost sa popularidad ng liga noong 1980s at nagbigay ng inspirasyon sa maraming tagahanga at future players. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa court, si Magic ay naging matagumpay sa kanyang mga negosyo at advokasya. Siya ay isang respetadong entrepreneur at philanthropist na nagbigay ng malaking kontribusyon sa komunidad at sa iba't ibang mga proyekto. Si Magic ay nakapasok sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2002 at kasama sa listahan ng NBA 50 Greatest Players noong 1996. Ang kanyang legacy ay nagpapatuloy bilang isa sa mga pinakamahusay na point guards at overall players sa kasaysayan ng NBA. Dahil sa kanyang mga pambihirang tagumpay, versatility, leadership at impact both on and off the court, si Magic Johnson ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang kanyang legacy ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga manlalaro at tagahanga. Narito ang ilang mga punto na nagpapakita kung bakit maraming tao ang naniniwala na si Michael Jordan ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng basketball. Si Michael Jordan ay kilala para sa kanyang tagumpay sa NBA kasama ang Chicago Bulls, kung saan siya ay nagwagi ng 6 na kampyonato ng NBA at naging Finals MVP sa lahat ng pagkakataon na iyon. Ang kanyang kakayahan na mag-ambag ng mahahalagang puntos at magpatakbo ng laro sa mga kritikal na sandali ay nagpapatunay sa kanyang husay at liderato. 6 na beses siyang naging NBA Finals MVP at 5 beses na regular season MVP. Ang kanyang mga individual na parangal at record sa puntos ay nagpapakita ng kanyang natatanging husay at impluwensya sa larangan ng basketball. Ang kanyang career ay hindi lamang nagtampok ng tagumpay sa larangan ng sports, kundi nagkaroon din ng malaking epekto sa kultura at popularidad ng basketball sa buong mundo. Si Jordan ang nagsilbing simbolo ng dedikasyon, determinasyon, at kahusayan sa larangan ng basketball. Gayunpaman, ang usapin ng pagiging pinakamahusay na manlalaro ng lahat ng panahon ay patuloy na may mga kanya-kanyang opinyon at pangmalas. Ang ilang mga tao ay maaaring magtakda ng iba pang mga manlalaro tulad nila Kareem Abdul-Jabbar o Magic Johnson o yung mga nabanggit natin kanina bilang kanilang paboritong pinakamahusay na manlalaro base sa iba't ibang criteria tulad ng statistics, influensya, kahusayan sa iba't ibang aspeto ng laro. Sa pangkalahatan, si Michael Jordan ay mayroong napakalaking impluensya sa basketball at marami mga tao ang tinuturing na siya ay isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Ikaw, para sa iyo, sino ang ituturing mong greatest of all times ng NBA?